Magandang araw muli at mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at ngayon ay pagpatuloy natin yung ating series. At tunay nga na yung kabutihan ng Lord ang patuloy pang natin na pinanghahawakan, and ang series natin ay pinamagatan na Better Than Yesterday. So natapos na natin yung finances, yung health, ministry, and the family or the relationship with your family. So ngayon, basahin natin yung aklat na Juan 13 verse 34. So sabi dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, pagmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. So itong topic natin na to ay ikot about sa family, things to let go before the end of the year. So ang title ng ating topic ngayon ay paano magmahal ang Panginoong Jesucristo. So sabi ito sa ating unang katuruan, apathy, or in other word is in Tagalog, walang pakialaman sa tao. Walang pakialam sa tao. So ito yung mga klase ng tao na okay lang na hindi kanya pansinin, okay lang na hindi kayo magkakilala, at hindi niya sinasabi yung mga bagay na para sa kanya lamang o yung nangyayari sa kanilang tahanan o sa kanilang pamilya. So kahit minsan na nakikita niya na mas kailangan mo, pero dahil nga sa wala siyang pakialam sa tao o sa ibang bagay, ay sabi nga ito yung mga things to let go before end of the year. So yun yung mga bagay na kailangan nating i-let go o alisin sa buhay ng bawat isa sa atin. Apathy o yung walang pakialam sa tao. So ngayon, sana ay maging mas sweet pa tayo, kasi aminin naman natin o sa hindi, talagang ang mga babae ay mahilig mag-appreciate ng binibigay natin kahit ano pa man yan. Yun yung mga kaligayahan nila na talagang hindi na nila mababago o mapapalitan yung password ng gamit mo kung hindi ikaw yung dilinis ito. So yun, para man po doon sa pangalawa, sabi dito, hatred. O ito yung this day na nagbayad na ako. Hatred. Ito yung mga bagay na nagagawa natin sa ibang tao na para bang inisip natin na mas magaling ka, mas magaling yung anak mo, mas magaling yung mga pinsan mo, o anyone na pwedeng ilagay dyan o malagay dyan ay pwede po. And yung hatred o yung galit ay ito, malaki yung nagiging epekto nito sa atin, at talagang hindi sa palitan ng bangko. So yun. Pangatlo is bitterness. Sino ba dito yung mahilig mainggit, at kapag nakakuha ng bagong kagamitan ay so ito yung mga bagay na pwedeng makasira sa samahan, sa mga ginagawa, at ganoon din kapag magkakaroon tayo ng like meeting. So yung malaki yung may tulong sa inyo while waiting. So para naman po dun sa ating application,
So, yun yung mga bagay na sabi nga, sa application natin, una, replace apathy to concern. So, huwag tayong magkaroon ng walang pakialam na pagkatao or hihingi na lang ng so, yun, replace apathy with concern. So, alisin na natin yung pagiging walang pakialam doon sa nangyayari. So, pangalawa, sabi doon, replace anger with love. So, yung galit natin, yung sama ng loob natin sa ibang tao na naggalit ako. So, yun. Patuloy lang natin na sundin kung ano yung mga nais sa atin ng ating Panginoon at ano natin na yung katagumpayan na yung pagkakaloob niya. So, yes. Thank you po. And naway may nakuha kayo na mga realization sa ating pinag-aaralan. So, pangalawa, sabi dito, replace anger with love. Ito, kalimitan ito sa mga magkakilala, magkakaibigan, schoolmate na nagkakaroon talaga ng trouble. Kahit anong higpit mo, kahit anong so, yung mga bagay na ginagawa natin, let's na lagi na lang tayong galit, may mga bagay tayo na hindi nagagawa at nadidelay. Pero sabi nga, let's replace anger with love. So, sanayin natin sila na sanayin natin ang ito na maganda na tama at maging matalino sa bawat araw na dumaraas sa buhay mo at sa atin. And I think this coming January marami yung masisiyahan doon sa kanilang mga pinanood. So again, we would like to congratulate everyone na talagang patuloy na nakikinig at nag-aayos ng mga videos na sinasend po natin. So yun, replace bitterness with forgiveness. So matuto tayo magpatawad, matuto tayo na pahalagahan yung mga bagay na ginagamit natin. So again, thank you and God bless you all.